Magandang araw po sa lahat. Narito ang pinakahuling ulat panahon ngayong Martes ika-23 ng Setyembre taong 2025. Super Typhoon Nando. Huling namata ng Super Typhoon Nando sa layong 155 kilometro kanluran hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan. Taglay pa rin ito ang lakas ng hanging umaabot sa 205 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 285 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran sa bilis na 20 kilometers per hour. Dahil sa lawak ng Super Typhoon Nando, inaasahan pa rin natin ang mga pag-ulan. Posible pa ring umabot sa 200 mm ang ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at Benguet. Samantala, 100 hanggang 200 mm naman ang posibleng maranasan sa Cagayan Valley Region, Apayao, at Abra. Asahan din ng 50 hanggang 100 mm na ulan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, at Occidental Mindoro. Habang lumalayo ang Super Typhoon Nando, mababawasan ang pag-ulan na dulot ng pinagsamang epekto ng hanging habagat. Pinapayuhan pa rin ang ating mga kababayan na mag-ingat sa pabugso-bagsong hangin at malalakas na pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Low Pressure Area, Bagyong Opong. Ang low pressure area na minomonitor natin ay ganap ng mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Posible itong pumasok sa PAR sa mga susunod na araw. Kapag pumasok ito at ganap na bagyo, tatawagin itong Bagyong Opong. Sa kasalukuyan, may lakas itong hanging umaabot sa 45 kilometers per hour at may pagbugso na umaabot sa 55 kilometers per hour. Kumikilos ito pahilaga kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Minomonitor namin ang posibleng daanan ng Bagyong Opong. Sa aming pagtaya, posible itong tumawid sa ating kalupaan at maglandfall sa Bicol Region, partikular sa Catanduanes, Albay, Camarines Sur, Camarines Norte, Quezon Province, Laguna, Cavite, Bataan, at Zambales. Asahan ng malakas na hangin sa mga kalapit na lugar. Posible ring umabot sa Super Typhoon category ang Bagyong Opong. Kaya, paghandaan natin ang posibleng epekto nito. Manatiling updated sa mga bagong ulat panahon. Hindi lamang bagyo ang ating minomonitor. Mayroon din tayong hanging habagat sa kanlurang bahagi ng bansa. Posible itong palakasin ng Bagyong Opong na magdudulot ng malalakas na hangin at thunderstorms. Posibleng nakalabas na ng PAR ang Super Typhoon Nando pagsapit ng 8 AM ngayong umaga. Ngunit, dahil sa lawak nito na umaabot sa 650 kilometro mula sa gitna, nararamdaman pa rin natin ang pabugso-bagsong hangin. Kaya, maging alerto pa rin tayo. Base sa Tropical Cyclone Threat Potential ng Pag-asa, habang palabas ng PAR ang Super Typhoon Nando, may bagong bagyo na posibleng mabuo sa labas ng PAR. Samantala, sa pagitan ng ika-29 ng Setyembre hanggang ika-5 ng Oktubre, ang minomonitor natin na Bagyong Opong ay posibleng nasa kanlurang bahagi na ng bansa o nakatawid na. May posible ring bagong LPA o bagyo na pumasok sa ating bansa. Mayroon pa ring nakataas na gale warning sa Northern at Central Luzon dahil sa mataas na pag-alon na dulot ng Super Typhoon Nando. Posible pa ring umabot ang taas ng alon sa 2.8 hanggang 14 meters. Asahan ng moderate to rough sea conditions sa nalalabing seaboard. Manatiling updated sa mga ulat panahon. Mag-ingat po tayong lahat. Dumako naman tayo sa ating partner para sa mga karagdagang impormasyon sa loob ng ating bansa. Gaano kalakas ng mga pag-ulan yung inaasahan natin sa susunod na 24 oras. Dito po sa mga nakakulay pula, ito yung mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet, makakaranas tayo ng 200 mm na mga pag-ulan. Ibig sabihin nung ganung amount ay posible yung malawakan ng mga pagbaha at ganoon din yung pagguho ng lupa, lalo na sa mga nakatirahan sa mountainous o bulubundukin na lugar. And then orange naman, dito sa Abra, Apayao at Cagayan, 100 to 200 mm ang ibig sabihin yan, within specific province, halimbawa sa Abra, posible tayo na makaranas ng mga multiple, mga ilan-ilan na mga pagbaha doon sa probinsya na ito at posible din naman yung mga pagguho ng lupa. And then yung 50 to 100 millimeters, dito po posible yung mga localized floodings or yung mga flash floods na panandalian lamang. Dito yan sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Yung mga walang kulay, hindi po ibig sabihin yan na hindi po tayo makakaranas ng mga pag-ulan. Relatively, mas mababa lang na mga amount yung ating mararanasan pero posible pa rin na makaranas tayo ng mga pag-ulan.
So ito po ay today hanggang bukas ng hapon ng 5 p.m. Pero simula bukas ng 5 p.m. ay makakaranas pa rin tayo ng 50 to 100 millimeters dito sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Benguet, Pangasinan, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. At kung mapapansin po natin, nakafocus na lang siya dito sa western part ng ating bansa or ng Luzon. Dahil yung posisyon nitong si Bagyong Nando ay tutuloy-tuloy pa na pumunta sa kanlurang bahagi o mag-westward. So tapos na po tayo sa lakas ng hangin at saka mga pag-ulan na dala nitong si Bagyong Nando. Ngayon naman po, yung mga hangin na hindi naman direktang dulot nitong si Bagyong Nando. Ito ay dulot naman ng southwest monsoon or habagat. So yung strong to gale force na mga lakas ng hangin ay pwedeng umabot yan ng 88 kilometers per hour. So yung difference po nito sa mga may signal number, ito pong lakas ng hangin na to ay pabugso-bugso lang. Gustiness po ito. At hindi ito yung pangmatagalan na lakas ng hangin. Ito yung panandalian lang. At kasama po dyan, yung Metro Manila, Central Luzon, of course, yung mga hindi po nakataas sa signal number, and then yung Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, at Mindanao. Bukas ay magpapatuloy yung malalakas na hangin na associated dito sa habagat, at kasama dyan yung Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, Visayas, Zamboanga Peninsula, at Dinagat Islands. Yung Luzon Island natin ay patuloy na maapektuhan ng pabugso-bugso ng malalakas na hangin, including yung Panay Island. Meron pa rin po tayo nakataas na gale warning. Ibig sabihin ay mahigpit pa rin natin na ipinagbabawal at dinidiscourage natin. Huwag po muna tayo na gumawa ng anumang aktibidad dito sa ating karagatan. Lalo na dito sa mga may color na red dahil posible na umabot ng 14 meters yung ating mga pag-alon dyan. At bukod pa po dito ay meron tayong nakataas na storm surge warning. Ito po yung taas ng alon na tatama sa ating coastal areas. Ito po ng mga nakakulay pula na ito yung posibleng umabot ng 3 meters or higher na mga pag-alon sa ating coastal areas. At kung nakatira mo po tayo malapit sa coastal areas, ay lumayo po muna tayo dito. At dito naman sa mga naka-orange, 2.1 to 3 meters yung storm surge na posible natin na ma-encounter. And then 1.2 meters naman and below dito sa mga yellow. Again, nung bago po lumapit itong si Bagyong Nando, paulit-ulit po natin pinapaalalahanan yung ating mga kababayan sa mga dapat gawin para maiwasan. After all, ang gusto po natin mangyari ay manatili tayo na ligtas at mabawasan yung mga damages na pwede naman natin na mabawasan kung kaya naman po natin. Kaya ngayong habang may bagyo po at naaapektuhan tayo, gusto po natin na paalalahanan yung ating mga kababayan na patuloy na makinig ng balita at mag-monitor po. And also, manatili po tayo sa itinakdang evacuation center until sabihin ng mga local DRRM officers na ligtas na. And also, of course, yung mga DRRM officers natin ay nag-update din sa atin kung ligtas na. Mahirap po na lumabas tayo bigla at tayo ay mapinsala. At ganoon din, gusto natin paalalahan na patuloy tayo na mag-ingat. At kung hindi talaga natin maiiwasan at kailangan natin lumabas, ay gumamit po tayo ng posibleng magprotekta sa atin. Halimbawa, magsuot tayo ng helmet or any protective gear para hindi po tayo ma-aksidente or mapinsala. At again, ay meron po tayong bukod, medyo hindi man po itong magandang balita, pero gusto po natin again na i-inform yung ating mga kababayan dahil meron po tayong minomonitor sa labas ng Philippine Area of Responsibility. At kahit malayo pa po ito, ay may potential po ito na makaapekto sa atin dito sa eastern part ng Visayas at eastern part ng Southern Luzon sa mga susunod na araw. Pag pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility or kapag bagyo na siya, pagpasok niya, ito ay papangalanan natin na Opong. Yung magiging paggalaw nito ay northwestward papalapit dito sa eastern coast ng Southern Luzon, particular na yung Bicol Region.